Tiniyak ng DPWH na walang nadamay na kritikal na dokumento sa nangyaring sunog sa isang gusali nila kahapon. Naglabas na rin ang kagawaran ng inisyal na resulta ng kanilang pagsisiyasat sa insidente. Saksi si Joseph Moro. Sa paunang investigasyon ng DPWH na ibinatay sa impormasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP, lumalabas na electrical failure sa kisame ang mitsa ng sunog sa compound ng DPWH sa Quezon City kahapon, hindi dahil sa nag-init na computer gaya ng unang sinabi. As sa third floor ito ng Bureau of Research and Standards at hindi sa opisina ng DPWH Mimaropa, gaya ng nabanggit ng isang DPWH official sa Senado. Pagtitiyak ng DPWH, hindi bahagi ang Bureau sa implementasyon ng mga proyekto. Wala tayong nakikitang critical na dokumento dito, no, na which may be critical in the ongoing investigation. Ang mga dokumento na nasa opisina ay mga manual, design at technical guidelines at walang tungkol sa flood control projects. All of these are scanned and 100% backed up in our online and physical drives. Aside from the digital copy, ay in-require po ni Secretary na ipadala po dito sa Central yung mga dokumento. Pero aminado si Public Works Secretary Vince Dizon na nagsuspetsa sila noong una, lalo't kasagsagan ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Lalo na kaming mga bago dito sa DPWH, lagi kaming suspitsyoso, sinadjab to. At ano ang mga dokumentong nandun? Kaya hihintayin nila ang pinal na resulta ng investigasyon ng BFP bago sabihing walang kinalaman ang sunog sa mga flood control projects. Dito sa Central Office ng DPWH nakalagak ngayon yung mga dokumento kaugnay ng mga flood control projects. Dito na ito ipinaipon simula ng imbestigahan ng DPWH ang mga proyekto. Ang mga dokumentong ito ang magiging ebidensya sa mga kasong isasampa. Pero bago pa man yan, hinahabol na ang pagbabalik ng pera sa taong bayan tulad ng pagpapafreeze ng mga ari-arian at pera ng mga sangkot. Maghahain din ng civil forfeiture case sa Regional Trial Court 6 na buwan matapos ang freeze order kaya hindi na kailangang hintayin ng hiwalay na kasong kriminal at desisyon dito. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Binaha ang ilang bahagi ng Mindanao kasunod ng mga ulang dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. At sa Batanes naman, ilang flight ang nakansela dahil sa bagyong Salome. Ating saksihan. Ramdamang malakas na hangin na sinabayan ng pag-ulan sa probinsya ng Batanes ngayong araw. Malakas din ang hampas ng mga alon. Bago humina at maging low pressure area, kabilang ang lalawigan sa isinailalim ng pag-asa sa Signal Number 1 dahil sa bagyong Salome. Mahigit 100 pasahero naman ang apektado matapos makansela ang ilang flights. Red! Dali! Red! Red! Dali! Ay, sir, matapang! Maya't maya ang sigaw at paghingi ng tulong ng isang residente ng Alamada, Cotabato nang makitang halos tangayin ng rumaragasang tubig ang isang motorista habang tumatawid sa overflow bridge. Mabuti na lang at may nakaresponde agad para tulungan ang lalaki. Pero sa lakas ng ragasa, tila nakabitaw ang rider. Agad din naman siyang nasagip. Ilang sandali lang, isa pang motor ang tila hindi na rin makadaan, pero tinulungan din ang ilang residente. Ligtas ang parehong rider. Umapaw rin ang ilog sa barangay Upper Bulanan sa bayan ng Midsayap. Ayon sa Pag-asa, ang masamang panahon sa Mindanao ay dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Nararasan din yan sa Coronadal City kung saan bumuhos ang malakas na ulan. Nagmistulang ilog, tuloy ang ilang kalsada. Sa barangay Kakub, umapaw sa tulay ang tubig mula sa sapa at rumagasa sa kalsada. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. Ayon sa CDRRMO Coronadal, tinatayang aabot sa mahigit 100 individual ang inilikas. Wala namang naitalang nasaktan. Actually, yun ang mga apektadong mga pamilya. Yun yung mga tumitira malapit sa riverside, creekside ng major waterways natin dito sa City of Coronadal.
Tumaas din ang level at lumakas ang agos ng dam sa boundary ng Barangay Topland at Barangay Magsaysay. Sinubukan pa rin tawirin ng ilang motorista ang binahang kalsadang yan sa Palabagan, Lanao del Sur. Pero ang ibang bahagi ng bayan, tuluyan ang hindi nadaanan ng mga sasakyan dahil sa pagtaas ng tubig. Sa Sultan Kudarat naman, tuluyan ang nalubog sa baha ang mga kalsada sa Tacurong City, kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Pumasok talaga yung tubig sa mga establishments. Sa lawak ng baha, inabot at pinasok din ng tubig ang ilang gusaling malapit sa kalsada. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Nagbukas na muli ang sikat na Louvre Museum sa France matapos ng pagnanakaw roon. At sa Ukraine, isang paaralan ang tinamaan ng drone strike ng Russia. Ating saksihan. Binulabog ng malakas sa pagsabog ang isang apartment building sa Sumy, Ukraine. Napatakbo ang mga kumukuha ng video nang makitang pabagsak na drone. Tumama ito sa gusali at agad nagliyab. Ayon sa lokal na otoridad, siya mang sugatan sa drone attack na mula sa Russia. Sa lungsod naman ng Kharkiv, kitang patawid ang isang pedestrian nang biglang sumabog ang isang drone. Ayon sa mga otoridad, tumama yan sa isang paaralan ng kindergarten. Agad inilikas ang halos 50 estudyante. Ayon sa ulat ng Emergency Service ng Ukraine, di bababa sa isang patay at 6 ang sugatan. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Russia ang nasa likod ng pag-atake. Sa Paris, France naman, muli nang nagbukas sa publiko ang Louvre Museum 3 araw kasunod ng pagnanakaw roon. Base sa mga ulat, natangay ng mga kawatan ang royal jewelry na tinatayang 88 million euros ang halaga. Katumbas yan ng halos 6 na bilyong piso. Ayon sa direktor ng museo, kulang ang mga kamera na nagmumonitor sa labas ng museo. Nag-high ng resignation ang direktor ng museo kasunod nito, pero hindi tinanggap ng Culture Minister ng France. Bagaman may ilang kumikwestiyon sa seguridad ng lugar, muli namang dumagsa ang mga turista sa pamosong museo. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Nagbigay si Senador Raffy Tulfo sa GMA Integrated News ng kopya ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Joint SALN nila ng asawang si ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo ang kanyang ibinigay. At sa kanilang joint SALN as of December 2024, 1.05 billion pesos ang nakadeklarang net worth ng mag-asawang Tulfo. Kasama sa mga inilista nilang assets ang siyam na real estate properties na mahigit 376 million pesos ang halaga, mga sasakyan, at bank accounts na aabot sa mahigit 280 million pesos ang laman. Walang nakalistang anumang liabilities o utang ang mag-asawa sa kanilang SALN. Excited na sina Gabby Garcia at Mavi Legaspi sa kanilang pagbabalik bilang host ng PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Ipinakilala na rin ang 2 pang celebrity housemates. Narito ang showbiz saksi ni Nelson Canlas. 7 years old lang na mabigyan ng big break ang star magic artist na si Crystal Mejes nang bumida siya sa 2015 kapamilya drama series na Doble Cara. Dahil sa talento, nasundan ang kanyang projects. Palaban, but sweet, ang 17-year-old na ngayong actress, ready na to break her borders sa kanyang nalalapit na pagpasok sa bahay ni Kuya. That was actually kind of my dilemma, honestly, because I'm a very private person and I value privacy. But then sabi ko kasi, maybe it's one way of God nudging me to tell my story. Maybe it could inspire other people. Soft-spoken naman ang 16-year-old crooner na tinaguri ang fighting prince of the gig. Siya ang sparkle teen artist na si Heath Hornales. At napanood na rin sa GMA Prime series na Encantadia Chronicles Sangre, Mga Batang Riles at Lolong Pangil ng Maynila. Kasi po dumating po yung opportunity and
I had to take it na po kasi ito na po yung chance para makilala po ako and makita po ng tao kung sino po talaga ako. Sa pagbubukas ng bahay ni Kuya ngayong Sabado, October 25, bukod sa bagong housemates na Jency Sparkle at Star Magic Artists, abangan din ang pagbabalik ng PBB Kapuso hosts Gabby Garcia at Mavi Legaspi. I'm so happy to still be working closely with, especially si Ate B, si Ate Bianca, and si Robbie. Kaming tatlo kasi yung laging magkakasama for the primetime episodes. And of course, my updates, my PBB updates daily. Si Mavi, naghahanda raw talaga this season at nag-hosting workshop pa. To help improve my hosting for this season, of course, syempre, bilang host or bilang actor, there's always room for improvement. So, of course, we all want to give everyone a better show this season. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.